Isang hindi maipaliwanag na pagbabago ang naganap sa mundo. Hindi ito karaniwang sakuna tulad ng lindol o pagputok ng bulkan. Bigla na lang nagsulputan ang mga halimaw sa iba't ibang panig ng mundo, isang pangyayaring nagtulak sa sangkatauhan sa bingit ng pagkawasak. Sa likod ng kaguluhan ay ang mahiwagang lugar na tinatawag na Devil's Tower o God's Tower. Pinaniniwalaang ang mga Diyos mismo ang naninirahan doon. Sila rin ang nagpadala ng mensahe sa mundo, akyatin ninyo ang tore. Dito, matatagpuan ang kapangyarihan, kayamanan, at karangalan. Kung lagpasan ninyo ang aming mga pagsubok, kayo ay aming gagantimpalaan. Ang tore ay may 999 na palapag, pinamumunuan ng mga Diyos at demonyo. Sinubukan ng mga gobyerno na pigilan ang mga nais pumasok, pero ayon sa batas ng mga Diyos, ang sinumang pipigil ay parurusahan. 5 taon ang lumipas mula nang lumitaw ang tore. Ngayon, isang lalaking may puting buhok at lilang mata ang haharap sa pinakamalaking hamon, ang 600th floor. Sa gitna ng pagsabog at laban, matapang niyang sinabi, "Bakit mo ako pinipigilan, 9 Star?" 9 Star, isang grupo ng 9 na tagapagtanggol ng tore. Sila ang pinakamalalakas, tinaguri ang bayani ng mundo. Ngunit sa kanilang lahat, isa lang ang tunay na namumukod-tangi, si Cha Jin-hyuk, ang Harbinger of Death, ang pinakadakilang necromancer. Habang tinatawag niya ang kanyang mga kalansay na mandirigma, sinabi ni Jin-hyuk sa 9 Star, sawa na siya sa katahimikan at sangkatauhan. Ang tanging nais niya ngayon ay kapangyarihan. Gagamitin ko kayong mga nilalang bilang alagad ng layunin ko, sabi niya. Isang lalaki mula sa 9 Star ang sumagot. May puting buhok at may hawak na aklat. Kami, ang 9 Star, ay wala ng pagpipilian kundi tapusin ang pagtataksil mo, Cha Jin-hyuk. Tinawag siyang traidor, isang dating bayani na bumaligtad para sa kapangyarihan. Ngunit mali ang lahat. Ang totoo, si Jin-hyuk ang siyang pinagtaksila ng 8 miyembro ng 9 Star. Hindi niya nagawang patayin ang lahat ng mag-isa. Tinawag siya ng mundo bilang taksil, ngunit ang katotohanan ay siya ang biktima ng kanilang pagtataksil. 10 taon ang lumipas. Isang lalaki ang biglang nagising sa apartment. Sa kanyang galit, sinumpa niya ang 9 Star. Ang kanyang lihim na kakayahan, soul transmission, ay muling gumana. Ang kanyang kaluluwa ay nailipat sa isang bagong katawan, sa parehong bansa. Habang inaalala niya ang laban sa 600th floor, naalala niya ang mga dating kasama. Tinanong niya noon kung bakit siya pinagtulungan. Sina Cain, isang paladin, at si Cayman, isang banal na manggagamot, ang sumagot, hindi ito personal, parang nag-aalis lang kami ng damo. Tinanong ni Jin-hyuk kung kasabwat nila si Gang Han, ang combat star ng grupo at dati niyang kaibigan. Hindi sumali si Gang Han sa laban. Hinala ni Jin-hyuk, baka hindi nila sinabi ang buong plano sa kanya dahil baka siya pa ang pumabor kay Jin-hyuk. Habang duguan at halos mawala ng ulirat, tiniis ni Jin-hyuk ang sakit. Sa kanyang huling hininga, nangako siya, babalik siya, mas malakas, mas mapanganib, at uhaw sa paghihiganti. Ngayon, sa bagong katawan, ang galit ay buhay na buhay pa rin sa kanyang puso. Ngayon, bulong niya, hindi ko na kayo gagawing mga alagad. Sisiguraduhin kung hindi na kayo muling maipapanganak. Biglang tumunog ang cellphone. Napangiti siya. Matagal na siyang hindi gumagamit nito. Ngunit nagulat siya. Taong 2023 na pala. 10 taon na ang lumipas. Sinubukan niyang gamitin ang mahika sa bagong katawan. Pumatay siya ng langaw at sinubukang buhayin ito bilang undead, pero nabigo siya. Wala siyang makuhang kahit kaunting mana. Kailangan ko bang akyatin muli ang tore nang walang anumang kasanayan? Binuksan niya ang cellphone at naghanap ng impormasyon. Sa loob ng 10 taon, hanggang floor 200 pa lang ang nararating ng mundo. Isang napakalaking pagkakataon para kay Jin-hyuk. Kung mabagal ang pag-akyat nila, hahabol ako, at maghihiganti. Alam niyang wala siyang makukuhang lakas sa labas ng tore. Kailangan niyang umalis agad. Bagamat ang katawan ay mahina, dala niya ang karunungan ng Harbinger of Death. Sa labas ng Soul Tower, dagsa ang mga tao, may pag-asa, may takot, may kabado. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang lalaki ang dahan-daang lumalakad. May apoy sa kanyang mga mata, si Cha Jin-hyuk. At sa pagbubukas ng pinto ng tore, buong lakas niyang ipinahayag, ito ang simula ng aking paghihiganti.
Pagpasok pa lang ni Jinhyuk sa tore, bigla siyang tinransport sa tutorial stage, isang lugar na agad niyang naalala. 15 taon na pala mula nang huli akong narito, bulong niya. Alam niya kung gaano kahirap ang lugar na ito. Sa loob ng 10 palapag, ang tutorial stage ang pinakamalupit. Puno ito ng mga bitag, ilusyon, at kaparusahan, isang lugar na hindi basta-basta malalagpasan. Maya-maya, isang sistema ang lumitaw sa harapan niya. Misyon, tumawid sa landas na puno ng mga bitag upang marating ang dulo. Maaaring gumaling sa sugat kapag nakarating sa huli, o bumalik sa simula. Dahil interesado siyang malaman ang estado ng kanyang bagong katawan, binuksan ni Jinhyuk ang status window. Ngunit sa halip na masiyahan, nadismaya siya. Ganito kababa ang stats ng katawan na to. Napansin niyang meron siyang mga kakaibang katangian, gluttony at mga kakayahang may kinalaman sa mana. Napaisip siya kung ang mga abilidad ay naiiba depende sa kaluluwa. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ngumiti si Jinhyuk. Sige, sulitin natin ang tutorial na to. Buong determinasyon siyang tumakbo papasok sa mapanganib na daan. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, sunod-sunod na bitag ng mahiwagang pana ang nag-activate. Tinangka niyang iwasan ang mga ito, at sa unay matagumpay siya. Pero habang papalapit sa gitna, maraming pana ang sumunod mula sa likuran. Tinamaan siya ng ilang ulit. Sa kabila ng kirot, hindi siya umatras. Sa halip, bumalik siya sa simula kung saan naibalik sa normal ang katawan niya. Doon niya napagtantong hindi pwedeng basta sumugod. Habang tinitingnan ang sarili niyang dugo sa sahig, ngumiti siya. Sa mundong to, dalawa ang dahilan kung bakit ako naging pinakamalakas sa mundo. Una, ang aking katangiang gluttony. Ibinulsa niya ang kaalaman. Ginamit niya ang gluttony upang seluhin ang karanasan ng kanyang sariling dugo. Dahil ito'y isang walang buhay na bagay, kinain niya ito gamit ang kakayahan at agad siyang nakatanggap ng isa sa Tolerance EXP. Kung madagdagan ko pa ito, baka kayanin ko ang kahit anong abnormal na kondisyon. Hindi niya na kailangang mag-set up ng equipment. Plano niyang ubusin ang buong linggo sa tutorial para gawing matatag ang katawan. Araw-araw siyang bumabalik sa mga bitag. Paulit-ulit na tinatamaan, ngunit bawat sugat ay katumbas ng kaalaman at lakas. Isang buwan ang lumipas. Sa wakas, nakatayo na siya sa harap ng huling portal, habang nakapalibot ang mga natirang pana. Binabati ka ng system. Matagumpay mong natapos ang tutorial stage. Napabuntong hininga si Jinhyuk. Ang tagal ko kasi balik ng balik eh. Pero bago siya makalabas, isang panibagong mensahe mula sa system ang lumitaw. Parehong mga Diyos at demonyo ay interesado sa iyong estilo ng paglalaro. Napailing si Jinhyuk. Mga sadista talaga kayo. Pinaliwanag niyang ang mga Diyos at demonyo ay palihim na nanunood ng mga manlalaro, naghahanap ng maaaring maging alagad o tagapagmana ng kanilang kapangyarihan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpapakilala ng tunay na pangalan. Lahat ay may itinatagong motibo. Maya-maya, nagbago ang kulay ng system, mula asul naging pula. Isang mensahe ang lumitaw, "Musta na, Jinhyuk?" mula sa The Peak of All Evil. Nagdilim ang mukha ni Jinhyuk. Baal, ang makulit na demonyo. Naalala niya, sa kanyang unang buhay, si Baal ang paulit-ulit na nagpilit sa kanyang maging alagad. Sa katunayan, si Baal rin ang nagbigay sa kanya ng Soul Transmission, ang dahilan kung bakit siya muling nabuhay. Ngunit ngayon, galit si Jinhyuk. Dahil sa'yo, napansin ako ng iba. Tumigil ka na, hindi ikaw ang pipiliin ko. Habang dumarami ang mga nilalang na sumusubaybay sa kanya, nagalit siya at tinawag silang lahat na istorbo. Kung gusto ninyong malaman ang pipiliin ko, manahimik kayo at manood na lang sa tabi. Pagkatapos nito, sinuri niya ang mga gantimpala sa tutorial stage. Nakuha niya ang mga sumusunod. Blood loss tolerance, pain tolerance, unconsciousness tolerance, penetration tolerance, kakayahang tiisin ang mga abnormal na kondisyon. Maging ang kanyang mana, na mahirap palakasin sa simula, ay bahagyang tumaas, isang pambihirang pangyayari. Napansin niyang ito ay dahil sa mana-based nature ng katawan. At bilang dagdag, may lumitaw na bagong trait. Trait unlocked, all-rounder. Nabigla si Jinhyuk. Bakit may bago pa ako? Meron na akong gluttony. Naisip niyang malamang ito ay taglay na ng orihinal na may-ari ng katawan. Pinaliwanag ng system. Ang all-rounder ay nagbibigay ng mataas na adaptability sa iba't ibang aspeto ng labanan at pagsasanay.
Mas lalo siyang na-excite. Ito ang magiging susi para makamit ko ang titulong Wall Master. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang status window, isang bagong mensahe ang lumitaw. Hey Jin-hyuk, patanjin naman ang status mo. Si Bal. Nagulat si Jin-hyuk. Anong pakialam mo, Bal? Nagbago ang emosyon ni Jin-hyuk at mariin niyang sinabi kay Bal na itigil na ang pakikialam nito at hayaan na siyang mag-isa. Kung nais daw ni Bal na sumunod, ay hintayin siya sa susunod na palapag. Pagpasok ni Jin-hyuk sa portal, agad siyang dinala sa isang kakaibang silid, ang Room of Choice and Training. Dito, binati siya ng system at pinapili ng sandata at uri ng klase na babagay sa kanya. Kapag nakapili na raw siya, kailangan niyang sirain ang sahig para mailipat sa unang palapag ng tore. Ipinaliwanag ni Jin-hyuk na sa nakaraan niyang buhay, nang malaman niyang isa siyang mana type, agad siyang pumili na maging isang mage. Ngayon, dahil mayroon na siyang all-rounder trait, gusto niyang subukan ang bisa nito. Nagpasummon siya ng practice target, at gamit ang pana, tinamaan niya ito ng may matinding katumpakan. Tuwang-tuwa siya sa resulta kaya't humiling pa siya ng mas mahihirap na target, ngayon naman ay may kakayahanang umatake ang mga ito. Binalaan siya ng system na delikado ito dahil wala pa siyang napipiling class. Ngunit ngumiti lang si Jin-hyuk at sinabing ayos lang. Habang umaatake ang mga target, magaling na ginamit ni Jin-hyuk ang pana at espada upang mapabagsak sila. Tumayo siyang matatag, sabay hawak ng dalawang sandata. Inutusan niya ang system na magpadala pa ng mas mahirap na kalaban. Lumitaw ang mas malalaking target. Hindi siya nag-atubili, tumalon siya sa isang dambuhalang target at sinaksak ito gamit ang sibat. Kumuha siya ng dalawang kutsilyo at inihagis ito sa mga target sa likuran niya. Nang lumitaw ang mga ranged targets, nagtago siya sa likod ng higanteng kalaban para makaiwas sa mga bala. Ipinaalala ng system na ang mga ito na raw ang pinakamapanganib sa buong silid, ngunit hindi natinag si Jin-hyuk. Agad siyang kumuha ng isang tungkod, at gamit ang magic arrow, winasak niya ang mga drone-type enemies. Sa sobrang bilib niya sa all-rounder trait, nasambit niya, parang ilang taon ko nang ginagamit ang mga sandatang ito. Nagpa-alerta ang system, isang bagong achievement ang nakuha niya, All-M, para sa paggamit ng kahit isang sandata mula sa bawat kategorya sa silid na yun. Gantimpala niya, attack stat 5,000. Tinanong siya ng system kung gusto niyang piliin ang All-M bilang kanyang class. Ngunit may babala, kapag umalis na siya sa silid, hindi na siya makakabalik para baguhin ang class. Nag-isip si Jin-hyuk, kahit nakatutokso ang All-M, hindi niya kayang bitawan ang tunay niyang kalamangan bilang mana type. Kaya't tinangka niyang gawing subclass na lang ang All-M. Laking gulat niya nang sabihing hindi ito maaari. Nagtanong siya sa system, at ipinaliwanag nitong hindi pa bukas ang subclass slot. Kailangan mo raw makarating sa ika-100 palapag para mabuksan ito. Naalala ni Jin-hyuk ang patakarang yun, ngayon ay naiinis siya sa sarili sa hindi naalala ito agad. Naisip niyang baka pwede niyang gamitin ang kanyang accomplishment points para pilitin buksan ang subclass slot. Tinanong niya ang system, at namangha ito kung paanong alam ng isang baguhan ang ganitong sistema. Ipinaliwanag nitong ang accomplishment points ay espesyal na yaman na nabibigay sa mga bihirang tagumpay. Sinabi ni Jin-hyuk na huwag nang tanungin kung paano niya ito nalaman. Tinaya niya kung 5,000 points ba ang sapat, pero kinyo lang siya ng 50 points. Meron lang siyang 5,000, ngunit ang kailangan ay 5,050. Napailing siya, gagamitin ko na lang si Bal. Tinawag niya ang pick of all evil, si Bal, at ipinaalala sa system na nakipag-usap na siya sa isang Diyos. Isa itong accomplishment at nagkakaloob ng 200 points. Sumagot si Bal, kumusta ka na? Pero tinawanan lang ito ni Jin-hyuk at sinabi, huwag mo nang uulitin yan. Muling nagtanong ang system, gusto mo bang gamitin ang accomplishment points para gawing subclass ang All-M? Agad siyang pumayag. Congratulations, sabi ng system. Subclass All-M, unlocked. Bilang huling hakbang, kailangan ng sirain ni Jin-hyuk ang sahig. Hawak ang kanyang tungkod, kinolekta niya ang enerhiya, handa na siyang simulan ang paghihiganti. Boom! Bumagsak ang sahig. Magsisimula na ang kanyang paglalakbay. Samantala, sa unang palapag ng tore, na tinatawag na Coral Forest, dalawang climber ang hirap na hirap sa pag-usad. Kung ganito kahirap ang unang palapag, paano pa ang mga susunod? Tanong ng isa.
Biglang may umatake, isang mabangis na kobold. Ngunit bago pa ito makasakit, isang puwang ang bumukas sa kalangitan. Bumagsak mula rito si Jin Hyuk, at diretsyong lamandang sa ulo ng kobold, isang patay agad. Nanginig sa takot ang mga natitirang kobold. Habang tinititigan sila ni Jin Hyuk, dinilaan niya ang labi niya at nagsabing, ano kayang makukuha ko kapag kinain ko kayong lahat? Namangha ang isa sa mga adventurer sa ginawa ni Jin Hyuk, isang kobold ang kanyang pinatay mag-isa, gamit lang ang kanyang kapangyarihan. Napansin din ng observer ang galing ni Jin Hyuk sa paggamit ng mage class. Lumapit sa kanya ang isang climber, nag-aalok ng pakikipagsanib puwersa. Ngunit sa malamig at nakakatakot na boses ay tinaboy sila ni Jin Hyuk. Nabigla ang mga climber sa kanyang pagtanggi. Matatag ang tindig ni Jin Hyuk habang binalaan sila, anumang pakikipag-ugnayan sa mga kobold ay tiyak na kamatayan. Sa takot, mabilis na tumakas ang dalawang climber. Maya-maya, dalawang kobold ang sumugod sa kanya. Walang kahirap-hirap na ginamit ni Jin Hyuk ang kanyang staff, tinamaan niya ng malakas ang isa hanggang sa mamatay. Sa malamig na titig ay tinanong niya ang natirang kobold kung ano ang balak nito. Dahil sa takot, tumakbo ang halimaw. Pero hindi siya pinakawalan ni Jin Hyuk, isang magic arrow ang pinakawalan niya, na agad tumapos sa buhay ng kobold. Biglang lumitaw ang system at binati si Jin Hyuk sa kanyang pagdating sa first floor. Pero malamig ang sagot ni Jin Hyuk, abala siya sa pagluluod. Ipinakita sa kanya ng system ang isang quest, pumatay ng 10 kobold. Para kay Jin Hyuk, napakadali nito. Ipinahayag niya na kapag paulit-ulit kang pumapatay ng partikular na halimaw, maaari kang tumanggap ng titulong Slayer. Sa kanyang nakaraang buhay, pinagsikapan niyang makuha ang lahat ng Slayer titles. Nagugutom na siya, kaya ginamit niya ang skill na gluttony. Sinipsip niya ang essence of life ng kobold, nakamit niya ang lakas at alaala ng halimaw. At unti-unti rin niyang nauunawaan ang kanilang wika. Tiningnan niya ang kanyang statistics, at napansin niyang kasing taas na ito ng isang climber sa ika-10 palapag. Sa paglalakbay sa alaala ng halimaw, nalaman niya ang tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Kobold Lord. Napangiti si Jin Hyuk, sa kanyang paningin, ito ay isang napapanahong biyaya. Ipinaliwanag niyang kapag lumitaw ang isang Lord class na halimaw, may kasunod itong malaking pag-atake ng mga halimaw, isang monster wave. Ito na ang tamang pagkakataon. Maaabot niya ang kanyang Slayer goal at makakapag-farm pa siya ng resources. Alam niyang kakailanganin niya ng hukbo, kaya binuhay niyang muli ang mga napatay na kobold. Isa-isa silang naging mga skeleton soldier. Binati siya ng system, matagumpay ang kanyang class change bilang isang necromancer. Dahil sa kanyang all-M class at mga alaala mula sa nakaraang buhay. Madali para sa kanya ang magpalit ng class. Pero hindi pa siya kontento. May isa pang tagong class na gusto niyang makuha dito sa first floor. Habang nanginginig sa takot ang mga natitirang kobold, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang skeleton at nagulat, natatakot ang mga halimaw matapos makita ang pagbabagong anyo ng kanilang hari. Iniutos ni Jin Hyuk, patayin ang lahat ng kobold na may hawak na blue stone. Kasama ang kanyang hukbo, nagtungo siya sa isang tagong lugar sa gitna ng gubat. Isang maliit na bahay ang kanyang pakay. Pagpasok niya, nagpasalamat siya na hindi pa ito nadiskubre ng iba. Inutusan niya ang mga skeleton na maghintay sa labas. Sa loob ng bahay, napansin niya ang isang lihim na hagdanan sa ilalim ng sahig. Habang bumababa, ipinaliwanag niya, may isang napakahalagang class dito sa first floor. Isang uri ng necromancer, pero mas mataas, ang Spirit Master. Isang tagagamit ng kaluluwa. Ang unang Spirit Master ay si Vulcan, isang necromancer na nakatago sa lugar na ito. Sa gitna ng isang madilim na silid, may isang class-changing coffin. Binuksan niya ito, biglang lumutang mula sa loob ang isang kalansay, nakatayo sa ere, at may maharlikang presensya. Tinanong nito si Jin Hyuk, "Ikaw ba, ang aking tagapagmana?" Nagulat si Vulcan sa pagiging kalmado ni Jin Hyuk. Hindi man lang siya nabigla sa kanyang dramatikong paglitaw. Tinanong niya ito, "Hindi ka ba nagulat na makita ko?" Ngunit malamig ang sagot ni Jin Hyuk. Isang necromancer na natatakot sa kalansay. Kalokohan, nabasa ko na ang lahat sa journal mo. Matagal ko nang nalampasan ang ganyang pagkagulat. Ang tinutukoy niyang journal ay ang Journal of Spirit Master Vulcan, isang lihim na item na hindi niya nakuha sa buhay na ito,
kundi noong panahong wala na siyang silbi matapos maging mage. Nabasa niya ito bago siya naging Spirit Master noon. At kahit bumalik siya noon sa first floor para tawagin si Vulcan, bigo siya. Pero ngayon, muli siyang humarap kay Vulcan, mas malakas, mas matatag ang layunin. Napangiti si Vulcan. Mas gusto kita kumpara sa bastos na batang bumisita rito 10 taon na ang nakalipas. Bahagyang nainis si Jin-hyuk. Tinuligsa ni Vulcan ang kanyang nakaraang sarili. Sa isip niya, dapat niya na bang tapusin ito ngayon? Pero pinili niyang palampasin, mas mahalaga ang kanyang layunin. Ang tuluyang magpalit ng class. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon, gusto ko nang tapusin ang class change. Humingi ng paumanhin si Vulcan. Hindi ito ganoon kadali. Ang pagiging Spirit Master ay mas mataas pa kaysa sa Necromancer. Kailangan mo munang makarating sa ika-10 palapag at dumaan sa second class change sa class-changing tower. Ngunit pumutol si Jin-hyuk ng sagot. Ipinakita niya ang kanyang stats, isa na siyang Necromancer, kahit hindi pa siya nakakarating sa ika-10 palapag. Nanlaki ang mata ni Vulcan. Nagpalit ka ng class, nang hindi dumadaan sa tower. Imposible. Hindi mo na kailangan ng gabay, ikaw na ang gabay. Higit ka pa sa batang pumalpak noon. Nakakairita ang tono ni Vulcan. Nainip si Jin-hyuk. Pwede bang tapusin na natin to? Napatawa si Vulcan, sabay bitaw ng enerhiya sa paligid. Doon, isinalaysay ni Jin-hyuk ang kasaysayan ni Vulcan. Si Vulcan ay dating makapangyarihang climber. Ngunit hindi siya nasiyahan sa ordinaryong summons. Kaya nilikha niya ang Spirit Master Class, isang tagagamit ng kaluluwa. Ngunit sa huli, halos maglaho ang kanyang katawan at ang mismong class. Sa huling hininga, ginamit ni Vulcan ang necromancy sa sarili. Umaasa siyang sa hinaharap, may tagapagmanang muling magbabangon ng kanyang dangal. Naging kalahating NPC si Vulcan, isang gabay para sa mga susunod na climber. Napahanga siya sa aura ni Jin-hyuk. Ipinakita niya kung paano gamitin ang Soul Crucible, isang kasangkapan upang manghuli ng kaluluwa at mag-summon. Ngunit may tahimik ng plano si Jin-hyuk. Palihim niyang pinaghandaan ang lahat, hulihin si Vulcan. Pinuri pa siya ni Vulcan bilang tunay na tagapagmana. Akyatin mo ang toreng ito, at ipakalat ang pangalan mo sa buong mundo. Ngunit ngumisi si Jin-hyuk. Itinuro niya si Vulcan. Bakit hindi ikaw ang gumawa niyan? Naguluhan si Vulcan. Ha, anong ibig mong sabihin? Sa gulat at galit, sumigaw siya, ikaw, bastardo. Nakalimutan mo ang pangako sa journal? Matatag si Jin-hyuk. Ang pagbibigay ng responsibilidad sa iba, kahinaan yan. Ako na ang bahala, at libre pa. Isang malamig na ngiti. Ginamit niya ang skill, Soul Collection. Unti-unting hinihigop ang kaluluwa ni Vulcan mula sa kanyang katawan. Pumalag si Vulcan. Nanlaban. Ngunit sa isang iglap, isang mahiwagang barrier ang bumalot sa kanya. Komportable ka ba? Tanong ni Jin-hyuk. Isa lang itong simpleng spell, isang piitang sadyang ginawa para sa'yo. Habang nagpupumigla si Vulcan, ipinaliwanag ni Jin-hyuk, bago pa siya dumating, ikinalat na niya ang mga Cobalt Mana Stones. Ngayon, inactivate niya ang mga ito. Alam kong kaya mong wasakin ang low-level magic. Pero kaya mo ba yon bago ko tuluyang makuha ang kaluluwa mo? Hindi makapaniwala si Vulcan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Dahan-daang tinanggal ni Jin-hyuk ang kanyang hood. Ikaw pala yun, bulalas ni Vulcan. Jin-hyuk, walang pag-aalinlangan, muling inactivate ni Jin-hyuk ang Soul Collection. Tuloy-tuloy ang paghigop ng kaluluwa. Hanggang sa maiwa na lamang ang isang walang buhay na kalansay. Lumapit si Jin-hyuk. Vulcan, lahat ng pinangarap mong matapos ay matutupad na ngayon. Dahil nasa akin ka na. Paglabas ni Jin-hyuk mula sa bahay, tahimik niyang tinitigan ang kanyang mga sundalong kalansay. Sa isip niya, hindi na niya kailangan ng ganitong uri ng kasama, kaya agad niya itong winasak. At sa kanilang pagkawasak, nagising ang mga espiritu ng mga kobold na kanyang pinaslang. Bagamat may bahagyang panghihinayang dahil hindi niya ito kayang kausapin, agad siyang napalingon nang may maramdaman siyang presensya. Si Vulcan, na ngayon ay nasa anyong tao, ay nagpakita sa harapan niya. Hindi makapaniwala si Vulcan. Ginamit mo akong espiritu? Galit niyang sigaw. Ngumiti lang si Jin-hyuk, may halong pang-aasar. First time kitang nakita sa anyong yan. Siguro, gwapo ka nung bata ka, no? Nagliyab sa galit si Vulcan. Huwag mong babastusin ang orihinal na Spirit Master.
Pero bago pa siya makapagsimulang umatake, isang hindi nakikitang puwersa ang pumihil sa kanya. Parang may mahigpit na taling bumalat sa kanyang leeg, at napaluhod siya sa harap ni Jin-hyuk. Sa malamig na tinig, binalaan siya ni Jin-hyuk. Huwag kang palaban. Ang buong pagkatao mo, nakatali na ngayon sa akin. Kapag pinutol ko ang koneksyon, maglalaho ka. Bagamat nanginginig sa galit, mariing tumugon si Vulcan. Akala mo ba basta-basta mo lang akong makokontrol? Ngunit mas mabagsik ang naging sagot ni Jin-hyuk. Subukan mong sumuwi, gagawin kitang soul ore. Isusubo kita, at wala nang matitirang tahimik sayo. Naging mabigat ang hangin. Maya-maya, muling nagsalita si Jin-hyuk. Naalala mo ba ang kasalanan mo? Tahimik si Vulcan. Mahinahon niyang binigkas. Gluttony. Ang paalala ng kasakiman ni Jin-hyuk sa kapangyarihan ay lalong nagpabigat sa damdamin ni Vulcan. Sa wakas, napilitan siyang tanggapin ang katotohanan, hindi niya kakayanin si Jin-hyuk. Kaya siya'y yumuko. Wala na akong pagpipilian. Anong plano mo ngayon? Tanong niya. Ngumiti si Jin-hyuk at itinuro ang malayong kastilyo. Bubuwagin natin ang Kobold Lord. Sa mismong harapan ng kastilyo, 2 kobold ang hamarang sa kanila. Pero ngumiti lang si Jin-hyuk at pinakawalan ang kanyang mga espiritu. Sa isang iglap, pinaslang nila ang mga bantay. Ngayon, may 30 espiritong kobold na nasa ilalim ng kanyang utos. Hindi na sila kalaban para sa akin, bulong niya. Hindi na siya magiging passive tulad noon. Matatag siyang tumayo at inutos sa kanyang mga espiritu. Dalhin niyo sa akin ang inyong Panginoon. Sa loob ng kastilyo, inutusan ng Kobold Lord ang kanyang mga bantay na ihanda ang susunod na alay. Habang sa labas, walang tigil si Jin-hyuk sa pagpatay sa bawat kobold na sumasalubong. Hindi siya nasasaktan, pinuprotektahan siya ng kanyang mga espiritu. Habang papalapit siya sa silid ng Kobold Lord, bigla siyang napahinto. Isang mensahe mula sa langit. Mula kay Val. May suporta ka mula sa langit. Napabuntong hininga si Jin-hyuk. Tumatanda ka na, Val. Nagpapadala ka pa ng glow sticks. Wala akong pake. Panalo pa rin ako. Sa loob ng trono, isang bangungot ang nagaganap. Isang bihag ang paulit-ulit na tinutusok ng mga sibat. Hindi pa sapat. Kailangan pa ng dugo. Sigaw ng Kobold Lord. Biglang dinala ng 2 goblin ang isang babae. May sungay sa ulo. Isang dwabe, bulong ng Kobold Lord. Mas mabuting alay ito kaysa sa mga tao. Ngunit isang matinding liwanag ang biglang pumutok. Pinunit nito ang ugnayan ng dwabe sa Kobold Lord. Napalingon ang Kobold Lord. At doon niya nakita si Jin-hyuk. Ikaw, sino ka para gambling ng seremonya? Ngumiti si Jin-hyuk, mapanganib, mapanukso. Oh, may alay, may ritual, pero hindi yan mahalaga. At sa malamig na tinig, tinuldukan niya ang lahat. Kayong lahat, mamamatay din. Tumitig siya sa Kobold Lord. Aba, kamukha mo ang pinakapangit sa basura. Nagngit-ngit sa galit ang Kobold Lord. Magpakita ka ng respeto, tao. Ngunit mariing sumagot si Jin-hyuk. Respetuhin. Ang halimaw lang sa unang palapag ang mayabang gaya mo. Bagamat litong-lito pa rin sa sitwasyon, napansin ng Dokibi na abala ang Kobold Lord sa pakikipaglaban kay Jin-hyuk. Ito na ang pagkakataon niyang makatakas. Ngunit nang mapansin ng Kobold Lord ang tangka ng babae, napasigaw ito sa galit, ang lakas ng loob mong tumakas. Nagmamakaawa ito sa demonyong tagapagmamasid ng kamatayan, kay Buon, para sa kapangyarihan. Sa sandaling yun, nakuha niya ang atensyon ni Jin-hyuk. Bigla siyang nagpakawala ng isa sa kanyang pinakamatitinding atake, Corpse Spear. Isang sibat na gawa sa bangkay at kadiliman, na tuwirang tumama sa direksyon ng tumatakas na Dokibi. Natisod ang babae, bumagsak sa lupa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw ang isang bagay. Hindi pa dapat dito nagtatapos ang buhay ko. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, biglang lumitaw si Jin-hyuk sa kanyang harapan. Tinapalan niya ang sibat na tila ba wala lang yun sa kanya. Gulat na gulat ang Kobold Lord. Hindi niya inaasahan ang ganitong lakas mula sa kalaban. Habang ligtas pa rin, tahimik na nagpasalamat ang Dokibi. Ngunit malamig ang sagot ni Jin-hyuk. Umalis ka na, hindi na kita ililigtas ulit. Doon niya napansin ang tunay na anyo ng babae. Isa siyang Dokibi, isang makapangyarihang lahi mula sa ika-100 na palapag. Pero halatang wala pa siya sa tamang gulang. Wala akong dapat ikabahala sa tulad mong andito sa mababang palapag, bulong ni Jin-hyuk.
Dahil sa kakaibang sitwasyon ng babae, napagdesisyonan niyang huwag na lang siyang pabayaan. Baka makakuha pa siya ng mahalagang impormasyon. Ngunit pumalag ang Cobalt Lord. Huwag kang makialam sa aking alay. Lumingon si Jin Hyuk sa babae. Magtago ka na. Huling babala ko to, pero hindi pa tapos ang Cobalt Lord. Bumuelo ito, at pinalabas ang dalawang sumasabog na Cobalt, isang uri ng pagsabog kung saan sinasakripisyo nila ang sarili nilang katawan. Ngunit nanatiling kalmado si Jin Hyuk. Ang bagal mo. Isang suntok ang pinakawalan ni Jin Hyuk. Tumilapon ang Cobalt Lord papalayo, waring wala man lang kalaban-laban. Paano? Paanong may ganitong lakas ang isang mula sa unang palapag? Tumalon si Jin Hyuk, sumabay sa ere, at bumulusok pababa, sabay bigwas ng isang suntok na yumanig sa kalaban. Sa desperasyon, sumigaw ang Cobalt Lord. Buon, iligtas mo ako. Agad namuo ang dugo na kanyang tinipon sa loob ng maraming taon. At mula rito, isang dambuhalang nilalang ang nabuo, isang blood golem. Hinablat nito si Jin Hyuk at ibinagsak sa lupa gamit ang buong lakas. Tumawa ang Cobalt Lord. Ito ang aking ultimate magic, ang Chance. Tahimik si Jin Hyuk. Ulitin mo nga yan? Tumayo siya, dahan-dahan. Tumingin sa Cobalt Lord na ngayoy halatang nananabik sa panalo. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Sa isang iglap, pinalabas ni Jin Hyuk ang kanyang mga espiritu. At sa isang utos, nilusob nila ang Blood Golem. Hindi makapaniwala ang Cobalt Lord. Sa loob lang ng ilang segundo, nawasak ang kanyang nilalang. Muling tumitig si Jin Hyuk. Ang Blood Golem, hindi yan dapat kayang gawin ng isang kobold, kahit Lord ka pa. Ibig sabihin, may ibang tumulong sa'yo. At sa usok ng kadiliman, lumitaw si Buon, ang demonyong tagapagmamasid ng kamatayan. Natuwa ako sa laban mo kanina, Jin Hyuk. Kaya pinasigla ko lang ng kaunti ang eksena, wika ni Buon. Pinunasan ni Jin Hyuk ang dugo sa kanyang kamay. Larwang golem lang pala ang ipinadala mo. Ginamit mo pa ang mana ng Cobalt Lord para dito. Takot na ang Cobalt Lord. Ipaghihiganti ako ni Buon, kahit mamatay ako. Malamig ang sagot ni Jin Hyuk. Siguraduhin mong totoo yan, dahil lahat ng ginagawa, may kabayaran. Hinuli na siya ng mga espiritong kobold. Kahit nakagapos na, nagmamataas pa rin ang Lord. Ako ang hari, tandaan niyo ako. Ngunit lumapit si Jin Hyuk kay Buon. Tapos na ang laro mo. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangan ko pang patunayan ang sarili ko. Habang nanlilisik ang mga mata niya, bumulong si Jin Hyuk. Babayaran mo rin ang pakikialam mo sa akin. Tumawa si Buon. Galing mo nga, nakakatuwa, ngunit hindi nangiti si Jin Hyuk. Sa kanyang kamao, muling pumutok ang dugo. At mula sa sahig na nilunod ng Cobalt Blood, bumangon ang isang demonyong bersyon ni Jin Hyuk. Habang sinusubukang tumakas ng asensya ng Cobalt Lord, agad itong sinunggaban ni Jin Hyuk at ginawa itong Soul Orb. Ang paggawa ng Soul Orb ay isa sa mga pangunahing kasanayan ng isang necromancer na nagbibigay daan upang makalakam ng mahalagang sangkap. Binuka ni Jin Hyuk ang kanyang bibig at nilamon ang kaluluwang yun. Ngunit napaisip siya, sandali, hindi ito umabot sa inaasahan ko. Pero, sa huli, hindi na rin mahalaga yun, basta makarating lang siya sa ika-50 palapag. Bigla, isang boses ng babae ang narinig. Isang dalagang nagpakilalang si Haro, taos-pusong nagpasalamat sa pagkakaligtas niya. Ipinaliwanag ni Jin Hyuk na naroon siya para sa Cobalt Lord, ngunit iginiit ni Haro na nais pa rin niyang magpasalamat. Walang babala, tinanong ni Jin Hyuk, paano kung isa akong masamang tao? Kayang saktan at pagsamantalahan ka, tulad ng isang doka-ebi. Ngunit may halong pananakot ang tono ni Haro nang sumagot siya, kaya kung ipagtanggol ang sarili ko. Napangisi si Jin Hyuk. Kapag utang na loob o paghihiganti ang usapan, ang mga tulad niya ay hindi basta-basta nagpapabeya, parang isang doka-ebi. Tinanong niya kung anong ginagawa ni Haro sa mababang palapag, gayong malinaw na siya'y galing sa ika-100 palapag. Dito, ibinahagi ni Haro ang masaklap na balita, ang kanilang nayon ay sinalakay ng isang malupit na grupo. Nabigla si Jin Hyuk. Sa kanyang isipan, naalala niyang ang mga Dewey ay isang matatag at makapangyarihang lahi sa loob ng tore, isang bangungot para sa kahit sinong climber. Posible kayang kabilang sa 4 na dakilang lahi ang umatake, bulong niya. Mga colossus, taglay ang lakas ng kalamnan. Mga dragon, mga daluyan ng mahiwagang enerhiya.
Mga demonyo, bihasa sa kapangyarihang madilim. Mga anghel, ang mga pakpak ng paghihiganti. Kung may kaugnayan ang umatake sa mga ito, malalim na problema nga ito. Nagpasya si Jinhyuk na umalis. Tinanong niya si Haro kung balak pa nitong manatili sa gitna ng mga patay. Na kobold, nagpahayag si Haro ng kagustuhang sumama sa kanya. Sa isip ni Jinhyuk, bata pa siya, pero baka maging kapaki-pakinabang. Pwede na rin, sambit niya. Abala ko sa mga susunod na araw, wala akong oras para alagaan ka. Sumagot si Haro, kaya kong protektahan ang sarili ko. Tinukso siya ni Jinhyuk, kaya ba? Muntik ka nang mamatay kanina. Tumawa lang si Haro, sandaling pagkawala lang ng atensyon yun. Habang tinitingnan ang duguan niyang kasuutan, napagpasyahan ni Jinhyuk na kailangan niya ng bagong damit. Sa gitna ng inspeksyon sa bangkay ng Cobalt Lord, nakakita siya ng isang gamit, isang equipment item. Paglabas niya mula sa kastilyo, suot ang bagong porma, isang portal ang bumukas. Dumating si Vulcan upang kumpirmahing patay na ang lahat ng Cobalt sa loob. Tinanong ni Haro, sino yung matandang yun? Nagulat si Vulcan, nakikita mo ako. Paliwanag ni Haro, may ilang doay na may mataas na soul affinity. Sa isang munting ngiti, napagtanto ni Jinhyuk na si Haro ay isang natatanging doay. Saglit siyang nag-isip kung gagamitin niya ang gluttony upang kuhanin ang kakayahan nito, pero nagbago siya ng isip. Mas mabuting sanayin na lang ito. Investment to. Isang system notification ang lumitaw, isang monster wave quest. Inanyayahan siyang patumbahin ng isang lord monster na posibleng magpasimula ng alon ng mga halimaw. Parehong sina Vulcan at Haro ang nagpayo sa kanya na huwag tanggapin ang misyon. Pero may tiwala si Jinhyuk sa sarili, kung ayaw ko ng panganib, hindi na sana ako umakyat dito. Samantalang nagmamasid ang isang Diyos na kilala bilang peak of all evil, ang death-observing demon naman ay nag-alok ng gantimpala para sa pinakamataas na kontribusyon. Sa isang kumpiyansang ngiti, nagpasya si Jinhyuk, tingnan ko muna ang reward. Labis ang pagkabigla ni Vulcan. Gusto mo talagang tuksuhin ang kapalaran? Tumawa si Jinhyuk, siguro gusto mo na ring mamatay ako para makalaya ka. Pero kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang magiging tagapaglingkod ko. At sa isang pindot ng daliri, tinanggap niya ang quest. Sa Coral Village, isang ligtas na zone sa unang palapag, nagkalat ang kaba. Sino kayang baliw ang tumanggap ng quest na yun? Usap-usapan ng mga climber. Isa sa kanila ang nagpayo, kung natapos nyo na ang quest. Umalis na agad papuntang second floor. Bago pa magsimula ang halimaw na alon. Dahil kapag nagsimula na, wala nang makakatakas. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kagubatan. Lumitaw ang sandamakmak na mga kobold. Nagkagulo ang mga climber, sigawan, takbuhan, takot. Akala nila'y kamatayan na ang susunod. Ngunit mula sa gitna ng liwanag, isang figure lang ang lumitaw, si Jinhyuk, kasama ang kanyang mga kakampi. Sa malamig at matapang na tinig, sumigaw siya. Kung may kahit sinong hahadlang o sasaktan sa kahit isang kobold, sisiguraduhin kung lulubog kayo sa sarili niyong dugo. Habang nagtataka ang ibang mga climber kung sino nga ba si Jinhyuk at ang kanyang mga kasama, bigla silang nabigla sa matinding pagpapakita nito ng kapangyarihan. Ipinatawag ni Jinhyuk ang kanyang mga spirit soldiers, isang pambihirang tagpo sa unang palapag. Napamulagat ang lahat. Paano siya nagkaroon ng ganitong klase ng lakas sa unang palapag? Nag-umpisa ang pulong-pulong usapan ng mga climber. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Haro at nagtanong, pwede rin ba akong sumubok makuha ang Slayer title? Kalma lang ang sagot ni Jinhyuk. Kung ako sayo, bilasan mo. Baka maubos ng mga sundalo ko ang lahat ng Cobalt bago ka pa makalapit. Ngumiti lang si Haro, may kumpiyansang nagsabi, may naiisip na akong paraan. Nagulat si Jinhyuk nang biglang gumamit si Haro ng isang kakaibang kakayahan, pocket plane. Mula sa manipis na hangin, hinugot ni Haro ang isang mahiwagang espada. Sa isang iglap lang, pinabagsak niya ang isang kobold. Tahimik na napaisip si Jinhyuk. Hindi basta-basta ang espadang yan. Lalo na ang may hawak nito, bulong niya sa sarili. Doon niya naisip, posibleng si Haro mismo ang target ng mga sumalakay sa Dway Village. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa ng mas malalim, may biglang lumapit na climber, isang lalaking mayabang ang tindig. Ano bang karapatan mong kontrolin ang monster wave na ito? Tanong nito. Tahimik na tumingin si Jinhyuk. Sino ka?
Mataas ang ulo ng lalaki habang nagpapakilala. Ako si Kim Swai, miyembro ng White Swallow Guild, isang sangay ng Holy Land Guild na pinamumunuan ng Polon siblings. Nanlilisik ang mata ni Jinhyuk sa narinig. Polon siblings. Inalok pa siya ni Kim ng tulong para makapasok sa guild gamit ang koneksyon ng kanyang kuya. Pero bago pa ito matapos, isang spirit soldier ang biglang humawak kay Kim. Sinamantala ni Jinhyuk ang pagkakataon para kumuha ng impormasyon. Ipagdasal mong mabuhay ka hanggang matapos ang wave na to. Dahil may mga tanong akong kailangan mong sagutin. Nagalit ang ibang climber sa ginawa ni Jinhyuk. Para sa kanila, sobra ang pananakot. Ngunit mariing sagot niya, sa tore, lakas ang batas. Hindi tulad sa Earth na puro pakitang tao lang. Pinalaya niya si Kim, ngunit may mahigpit na babala. Huwag mo na akong subukang lapitan muli. Hindi mo magugustuhan ang susunod. Pagkaalis ni Kim, napansin ng mga climber ang takot sa kanyang mukha. Hindi na sila nagdalawang isip, nagtakbuhan silang palayo. Sa kabilang dako, bumagsak mula sa langit sina Jinhyuk at Vulcan. Sabay silang gumamit ng isang nakamamatay na teknik na nagwasak sa karamihan ng mga kobold. Sa paglapag, muling ipinatawag ni Jinhyuk ang kanyang mga hukbo. Inumpisahan na natin, tapusin na rin natin, utos niya kay Vulcan. Gawin mo silang mga kalansay. Hindi mo na kailangang paalalahanan, sagot ni Vulcan. Habang walang habas na binubura ni Jinhyuk ang mga kobold sa harapan niya, sa kabilang panig ay humihina si Haro. Hindi niya napansin ang isang kobold na palihim na papalapit sa kanyang likuran. Isang matinding ambush, at tinamaan siya ng malubha. Sa kabila ng matinding sugat, nanatiling matatag si Haro. Sa kanyang isipan, ang hapdi ng sugat ay wala pa ring sinabi sa sakit ng alaala, ang pagkawasak ng kanilang nayon, ang apoy, ang mga sigawan, at ang pakiramdam ng kawalang magawa. Kung nalagpasan ko ang impyernong yun, tiyak na kakayanin ko rin ito. Lumaban siya ng walang pag-aalinlangan, pilit na nilalampasan ang hangganan ng kanyang katawan. Ngunit habang nakikipaglaban, napatingin siya kay Jinhyuk. Paanong isang climber mula pa lang sa unang palapag? Isang normal na tao, ay nagtataglay ng ganitong lakas. Isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang puso, susundan niya ang yapak ni Jinhyuk. Aakyatin niya ang tore, at hahanapin ang katarungan para sa mga Samaira sa kanyang mundo. Habang papalapit ang isang kobold sa kanya, boom! Isang bigwas mula kay Vulcan ang pumihil sa atake. Nabigla si Haro, hirap man siyang tumayo, halata sa kanyang mga mata na hindi siya susuko. Napansin ito ni Vulcan, ano kayang pinagdaanan ng babaeng to? Nagtanong si Haro, bakit mo ako tinulungan? Napatingin si Vulcan, hindi siya sanay sa ganitong tanong. Tahimik si Haro, pero muling nagsalita, sa 100th floor, noong tumakas ako, kahit isa, walang tumulong sa akin. Pero kayo ang una. Bakit? Ano bang pakay nyo? Sumagot si Vulcan, wala kaming sariling kagustuhan. Mga utusan lang kami ng aming Spirit Master. Iniutos sa akin ni Jinhyuk, huwag kang hayaang mamatay. At dagdag pa niya, kaya aalis na ako. Ayokong mapag-alitan dahil sa Catamaran. Tahimik si Haro, pero sa loob-loob niya, malinaw ang lahat. Sa mundong ito, si Jinhyuk lang ang unang tumulong sa akin. At sa sandaling yun, naglaho ang dating Haro. Ang dating mahina at sugatang babae, ay napalitan ng isang nakamamatay na mandirigma. Bang! Slash! Isa-isang bumagsak ang mga kobold sa harap niya. Mabilis, matalim, walang pag-aalinlangan. Samantala, tama ang hinala ni Jinhyuk. Ang mga umatake sa nayon ni Haro ay hindi basta-basta. May sinusundan silang layunin, ang espada, at si Haro mismo. Pero pinili niyang huwag pa itong sabihin. Alam niyang mabigat ang katotohanan, at maaaring wasakin nito si Haro. Huling minuto ng wave. 3 na lang silang natira sa gitna ng madugong labanan, sina Jinhyuk, Haro, at Vulcan. Bigla, isang mabilis na galaw. Swish! Tumama ang kutsilyo ni Jinhyuk sa ulo ng huling kobold. Boom! Mission complete. System message, the wave has been successfully stopped. Pagod na pagod si Haro. Unti-unti siyang bumagsak, pero sinalo siya ni Jinhyuk bago pa man tumama sa lupa. Okay ka lang? Tanong niya. Next time, huwag mong gamitin ang skill mo kung pagod ka na. Namula si Haro. Salamat, Jinhyuk. Biglang lumitaw ang isang hologram sa harapan nila.
System notice, reward distribution will now begin. Top contributors. First, second, and third place. Tumibok ang puso ni Jin Hyuk. Yes, sa wakas, oras na para kunin ang gantimpala.